Ng hapon mga bata, ako pala si Binibining Ena Queen Badilla o di kaya pwede niyo akong tawagin Binibining Ena. Bago tayo tumungo sa talakayin natin ngayon, nais ko muna kayong kumustahin. Okay lang ba kayo mga bata? Okay. At mabuti naman at kayo ay maayos lamang sa hapon na ito. Tayo ngayon ay tutungo sa ating talakayin sa hapong ito. Sa araw na to, ang talakayin natin ay ang pang-uri o di kaya sa English ay adjective. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalit. Ang halimbawa ng pang-uri ay kulay asul. Pag pinagsama ito, may iba na itong kahulugan. Kulay asul. Dadako na naman tayo sa uri ng mga pang-uri. Ang una, panglarawan. Ano nga ba ang panglarawan? Ang papakilala ng pangalan o panghalip. Halimbawa nito is masipag. Si Teacher Ena ay masipag. Ano nga ang panglarawan doon? Masipag. Sinong masipag? Si Teacher Ena. Na ngayon, dadako tayo sa pangalawang uri ng pang-uri. Ito naman ay ang pamilang. Ang pamilang ay nagpapakilala ng bilang o halaga o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, marami, mga, tatlo, kalahati, at meron pang iba. Ang halimbawa ng pamilang is pangalawa si Teacher Ena sa 6 na magkapatid. Ngayon, dadako naman tayo sa pangatlong pang-uri. Ang kantasan ng pang-uri o lantay. Naglalarawan sa isang pangalan o panghalip. Halimbawa nato is si Eric ay matangkad. Ngayon, dadako tayo sa paghahambing. Ang paghahambing daw is dalawa o higit pang pangalan o panghalip. Mas lalo, pinaka, napaka, higit na. Ito na yung pinaka point sa wala na itong higit pa. Bawa ng paghambing ay mas matangkad si Ben kaysa kay Eric. Ano ang halimbawa ng pahambing? Mas kasing. Okay, dadako naman tayo sa pasukdol. Ang pasukdol daw ay katangiang nag-iibabaw sa lahat ng pinaghahambing. Halimbawa nito is pinakamatangkad sa klase si Ellie. Sinong pinakamatangkad sa klase? Si Ellie. Ngayon, dadako tayo sa magkasing kahulugan. Ang makasing kahulugan ay ang pares ng salita kung pareho ang kahulugan. Ngayon, ang halimbawa nito is matalino, marunong, masipag, matyaga. Halimbawa nito is matyaga si Ana naghihintay sa kanyang nanay. Ano ang magkasing kahulugan doon? Matyaga. Ngayon, dadako tayo sa magkasalungat. Magkasalungat naman ay kung hindi pareho ang kahulugan o kabaliktaran ang salita. Halimbawa nito is si Ana ay pandak. Sino ang pandak? Si Ana. Anong kasalungat doon? Si pandak. Okay. Mga pang-uri o kaugnayan ng pandama. Ito ay ang paningin. Bali, limang uri ito ng kaugnayan ng pandama. Una, paningin. Ang paningin ay kaugnayan ng nakikita. Ano bang ginagamit natin para makakita? Di ba ang mata? Okay. Halimbawa nito is lunti ang hardin. Next naman is panlasa. Kaugnayan sa nalalasahan. Halimbawa nito is mapait ang ampalaya. Okay. Dadako naman tayo sa pandinig. Ang pandinig is kaugnayan na naririnig. Halimbawa nito is maugong nasasakyan. Ano doon? Example ng pandinig.
mahubong. Ngayon naman is dadako tayo sa pangamoy. Kaugnayan ng naaamoy. Halimbawa, mabango ang bulaklak. Okay, naintindihan nyo ba mga bata? Okay, mabuti naman at naintindihan nyo. Ngayon naman, dadako tayo sa panghuli, ang panghipo. Ugnayan ng naramdaman o nasasalat. Halimbawa nito is magaspang ng naliha. Anong magaspang? Ang liha. Okay? Naintindihan po ba? Okay, mabuti naman. Ay mga bata, sa araw na to may natutunan naman kayong bago. Ngayon, magpapaalam na tayo. Ako nga muli, si Teacher Ella. Hanggang sa muli. Paalam!